We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! February 8, maligayang kaarawan sa aking anak. February 10, birthday ni Davey, yung aming nag-iisang anak. Hey, Davey, happy birthday, Davey. Kamusta ka, Ate Maru? Kamusta ka? Ay, nako, Dave. Every time we say we can do it, there's strength that comes from that word, from that phrase, no? Talagang We can kakayanin do it. natin. Yes, yes. Play with words, akala nila musical program ito. Pwede naman maging musical dahil sa soloista yung ating co-host si Ate Maru. At yun naman isa nito, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ate Maru, nakakapagpala yung ating program last week at Yes. hanggang ngayon napapala ako sa napakagandang kasaysayan at buhay ni Kuya Doji. Oh, let's welcome back sa ating program. Once again, Kuya Doji Doji Simon. Praise the Lord. Kamusta po? Kamusta po? Maya po. Okay naman po. Praise the Lord. Alam mo, ang daming nag-enjoy. Ako personally doon sa my first time to hear your testimony also. Pero talagang you know how the Lord would lead us from all the way, one step at a time. Because the steps of a righteous man are ordered by the Lord. And yun yung ating desire to be righteous in all of our ways. At nangyari ito po sa ating special guest, si Kuya Doji Simon. So, G, alam ko you have so many things that you can carry. You know, you are a composer, you're a writer. Kwento mo sa amin yung 2 libro na sinulat mo. And then you're also a businessman. Mhm. Wow! Ay, nagugutom tuloy ako. Ikaw, Kuya Dave, nagugutom ka ba sa inasal? Oo. Manila Inasal Inasal. ka manok. LA. Manila inasal. Sige, Jay, bring us back to your life at we're just excited to hear from you. Ay, opo. Marami pong salamat Ate Maru and Kuya Dave, no? And maraming salamat ulit sa Far East Broadcasting Company, no? Yes. Spreading the word to the world, no? Mm. Gusto ko pong i-pick up yung yung sa kanta po na naroon ako, no? And my testimony a week ago na ang patutuo po ng kanta na yan is it's actually a song written from God's perspective. Mm. Oh, yes. Na I will be there. Kahit anong bagyo ng buhay mo, nandoon ako. No, Wow. it's assuring us na He will never leave us nor forsake us. Amen. Yun po yung experience ko sa buhay. Na at the point when I was deep in the valley and I didn't know what will happen to me, ang Panginoon ang nag-assure na I will be there. I will be your father. No? And yun po ang naging strength ko for many years to this day, and I know in the future po. So I continue to write, no? Ang ano po natin, ang commission po natin is to spread the word. Eh, hindi lang po yan, no? We ang very strong ang music and how it speaks to the heart. No? Meron lang po ako istorya, no, na isang experience ko na nung nandun pa ho kami sa Pilipinas na pumunta ako sa isang grocery sa May Kamyas. May isa pong doon, worker doon sa grocery, inaayos niya yung mga racks, yung mga items doon sa grocery store. And kinakanta po niya yung naroon ako. Oh. And umayo lang po ako doon
na nakikinig lang po, I just enjoyed and I praised God. Alam niyo, I did not approach the person to say, akong nagsulat niyan. Wala. I just enjoyed the moment na naisip ko, yung song was ministry. Yes, yes. Hindi ako nag-share. And I wasn't speaking. And yet the song was talking to her. True. Yun po ang power ng Papuri Ministry. Amen. Amen. And yung experience po na yun, mas I would say mas rewarding than Correct. any accolade, any grand prize. No, yung feeling na yung song actually was ministering to a person. Walang preaching, walang ano. Kinakanta lang niya yung chorus line ng Naroon Ako. And that spoke to me po na you have to continue to write. So to this day po, I continue to write gospel songs. Amen. Napunta po kami sa New York, no? Meron akong na-meet na isang singer na nag-perform siya with Ray Charles, with Prince, with Spyro Gyra, napakasikat po niya. Na-meet ko po siya sa church and sabi ko, ang pangalan po niya, Angela Workman. And ang sabi ko sa kanya, Angela, I will write a song for you. Sabi niya, I would be honored. So the following several weeks, sinabi ko sa kanya ang title ng song, no? It's a variation from Amazing Grace. Ang title is Amazing Grace, Amazing Love. Iba yung melody, hiniram ko po yung kasi public domain na po yung yung Amazing Grace. Yeah. Hiniram ko yung portions ng may portions ng mga lyrics noon, and then I wrote a separate chorus and then binigay ko sa kanya. Alam niyo, sabi niya, I cannot believe. I cannot believe this. Sabi ko, why? You know, I had a wayward life. I was a Christian and I had a wayward life when I was high in my music career. I was touring, performing with top artists. And then one day my mother passed away. And I was reminded to go back to God. And then sabi niya, at one point, I was asked to sing in front of the church. And I could not remember any song except Amazing Grace. Amazing Grace. Oh, yes. So, yun po, yung ganon mga episodes ng buhay na i-strengthen po yung faith ko as a songwriter, yung faith ng singer, no? Na ano po, nagiging kino-connect po ng Panginoon, no? We wrote before we left the Philippines, nagsulat po ako ng isang song together with my wife si Elise. Ang title po, No Mount Too High. And ang intention po namin was to give it to Gary V. 2005 namin sinulat, around that time, no? And lumipas ang mga taon, hindi ko binibigay kay Gary V. Sabi ni Ellis, bakit di mo binibigay yung song kay Gary? Sabi ko, because I know that there is a timing. There's a timing for this. Yes. One day, fast forward na po, many years. Kumakain po ako sa New York ng dinner. Nag-move na po kami sa US,
And then, may ano po ako, there is a very strong urge. Now is the time for you to give this to Gary. Mm. Di sabi ko, why? Why? Ano ito? Anong reason ito, no? So I tried to contact, hindi, alam niyo si Gary, hindi, wala naman siyang Facebook, nag-maintain niya ng ibang tao eh. So I wrote yung sister niya, no, si Gina. And I said, Gina, meron akong song for Gary. Oh, thank you, Doji. I will let him hear that, no? Pero at this time, we're very busy. Sabi ko, why? Because our father just passed away. Oh, wow. Yung song po na yan, yung No Mount Too High, ang ano po niyan is based on Romans chapter 8. Neither death nor life nor angel nor things present nor things to come, neither Yes. height nor depth nor any other creature can separate us Yes. from the love of Wow. Christ, of God. Right? Huh? And yun po yung point na doon ko na feel na this is the time for you to give this to Gary. And ngayon po ni-record ni Gary and pine-perform po niya sa mga concerts niya. And one time sinabi niya sa akin, Dodge, you will not believe this. Yung granddaughter niya, I think she was like 5 or 6 years old. Kinanta ni Gary yung No Mount Too High. Naiiyak po. Oh. Naiiyak yung apo niya. No? Na yung song ministers to even a child. Yeah, the kids, yes. Oh, wow. So yun, tinutuloy po natin ang ministry natin through music. Banggit niyo po na I wrote 2 books on artificial intelligence. Yung second book ko po, AI Hack 2, meron po ako intentionally in-inject na chapter doon, ang title po, The Value of Values. Okay. And in that chapter, diniscuss ko po yung Christian values. No? Right in the middle of an artificial intelligence book. So, doon po tayo, ang ministry po natin is where we are, di ba? Saan ka dinala ng Diyos, doon ka mag-minister. Yeah. No? Hindi naman po lahat tayo biglang may calling na pumunta sa Timbuktu o di ba? Tama yun. Di ba? So saan ka, doon ka mag-minister. Yeah. So yun po, sa church, no? Yung songwriting, yung book writing. In fact, kami ni Elise during the pandemic po, we wrote a book titled Hope Rising. Devotional for troubled times. Of course, during the pandemic, maraming na-depress, maraming nagkaroon ng anxiety. And the other thing, of course, sa workplace po and sa family. Yun po ang natin, yun po ang ministry natin. No? Everywhere we go, ano po natin, dala po natin yung banner ng pagkakristyano. Hindi po walang day off. Totoo yan. Day off ako ngayon. Lahat po ng interaction natin, lahat ng we are carrying the banner of the Christian faith. Amen. Wow. But, Brother Dodge, one of the reasons you're so effective is because you use this principle. You are looking for that. You identify the need and then you meet that need. Merong isang pangangailangan at natutugunan mo yung pangangailangan na yun sa pamamagitan ng komposisyon, ng yung mga awitin, ng mga libro. Nakikita mo yung isang pangangailangan at tinatagpo mo yon. At isa sa mga strengths mo na nakita ko, isa pa yung iyong songwriting skills. At very emotional si Kuya Dodgy. I can relate to that. Ang Panginoon if I may say this, talaga matindi ang emosyon pagdating sa Panginoon. At ang Panginoon ay mahilig sa musika. Kung ating aaralin,
ang pinakamakapal na aklat sa 66 na aklat sa Biblia ay ang hymn book, ang Book of Psalms. Mahiligan Diyos sa awitin. Yeah. At pagpatuloy ka sa pagsusulat ng mga awitin, iho, nakakapagpala. Sipin mo yung apo ni Gary V at yung babae na doon sa tindahan na inaawit yung awitin mo. Oh, Hindi mo wow. alam kung paano gagamitin ng Panginoon yung iyong mga awitin at yung iyong aklat para matagpo ang pangangailangan ng marami. Kahanga-hanga ang ginagawa mo, iho. Kahanga-hanga ginagawa ng Panginoon sa iyo. Truly, God is amazing. His grace is amazing. And you have Amen. amazing talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon at nakatutuwa, ginagamit mo para sa kapurihan ng Panginoon. Nakakapagpala. Amen, amen. So, yun ay mga spiritual food, no? Ito naman, let's go into the physical naman. Physical food, because I'm interested. Kami ni Kuya Dave may interesado dito kasi mahilig tayo, di ba? Mahilig lang naman tayo uminom ng tubig pagkatapos kumain. So, tell us about yung Manila Inasal. Yung Manila Inasal. Ano rin po Yan. yan? Faith journey po yan. Oo. Now, nandito po kami sa San Bernardino sa California. At yung pamilya po namin, every now and then, nag-uusap po kami na identify namin yung gap ng Filipino cuisine sa California. Pag tinanong po ang isang Amerikano, what Asian food do you know? Sasabihin niya, Thai food, Japanese, Chinese. Sasabihin din niya, Korean, Yung Filipino, bihirang mabanggit. So, inisip namin, paano natin madadala yung Filipino food sa mainstream global community? Na quality, no? Be associated with Filipino ingenuity and creativity. So, nag-isip po kami and just before we started the business, namasyal po kami sa Pilipinas, napunta po kami sa Boracay. Doon sa Boracay po, nandun po si Chef Natalia Moran na naming ka-church sa Christ is Exalted Community Church. Okay. She grew up with our children. Halos magkakaedad po sila. Oh, okay. Usap-usap sila, ganyan. What are you doing now? Consultant po siya ng maraming restaurant sa Pilipinas pala. And she founded Manila Inasal. Dalawa pong Manila Inasal restaurants. Isa sa BGC at saka isa sa Aurora Boulevard sa may Magnolia. Bumalik na kami ng Amerika, nag-uusap kami. Sa kaka-discuss naming pamilya, sabi ng mga anak ko, bakit hindi natin kuning consultant si Chef Natalia? Sabi ko, merong isa pang option. Dalin natin mismo yung Manila Inasal niya dito sa Amerika. And we talked to her and she said, yeah, sige, let's do it. In fact, we petitioned her. So ngayon, nandito na siya sa Amerika to start the Manila Inasal business. And we exercising po yung natin, yung faith po natin, be of equal yoke with unbelievers po. Pinili po ng Panginoon na ang magiging kasama po namin sa negosyo is also a firm believer of Christ. Amen. Wow. Alam niyo po si Chef Natalia, part po siya ng isang angkan na nag-umpisa po ng Red Ribbon sa buong mundo. Wow. Yung Moran family po. Sila po ang founders ng Red Ribbon. Talaga naman. Yan po ang faith journey ng Manila. So meron na po bang restaurant dito sa Southern California ang Manila Inasal, Kuya Dodgy? Opo, Kuya Dave, meron po tayong ghost kitchen na tinatawag sa Sunset Boulevard sa LA. Ano po yon? Delivery and pick up lang po. Kasi inuutahan namin na itetest po natin ang market.
sa ano po, sa biyaya ng Panginoon, nag-cater na po tayo sa Grammys. Wow! Nag-cater na rin po Talaga? tayo sa Manila International Film Festival, the first one ever dito sa Hollywood. Praise the Oh, Lord. wow. Nag-cater na po tayo sa mga Hollywood producers dito sa and studios dito po sa Southern California po. Opo. Mhm. And Wow. nagpe-prepare na po tayo to move to a dine-in restaurant diyan po sa Silver Lake sa LA din po. Sa LA, sa Los Malapit Angeles. po sa town, sa Filipino town. Oh, okay. At pagka nagbukas yan, hindi namin pupuntahan. Ayo. Sigurado mo. Pupunta kami dyan. Oo. You have shared so many things that inspire people from the spiritual food to the physical food. Mhm. Pero ngayon na. And yung mga manok na yung mga inasal na manok yan. Galing din ng Maro, Bacolod yan. taga Bacolod ka. Yes. oo. But anyway, we're so happy sharing your life, your achievements in life, and alam ko na ito ay maging inspirasyon sa marami nating tagapakinig. And once again, we look forward to Elise, who will be joining us also next week dito sa ating program. And it's because it's Valentine, so we'll be talking about your love life. So very, very, very jolly dito si Elise. I met her, we enjoyed her, and she's so fun to be with. So kami po ay pansamantalang magpapaalam lamang. Thank you once again, G, for gracing the program. At sa ating mga tagapakinig, alalahanin natin na ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din, napapakinggan din tayo sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules ng hapon, 5:30. So, once again, we are so blessed and we're just sharing this blessing to our listeners and to everyone. Kuya Dave, ito po ang inyong kaibigan at katoto dito sa programang Ate Maru si Peda Javier. At Dave Marcelo naman po, isa na po ako sa Kuya Dodgy, isang magandang prinsipyo nakita ko sa kanya, finding a need and filling that need. Meron pangangailangan at punan nyo yung pangangailangan yun ang isang paraan para magamit tayo ng Panginoon sa iba't ibang larangan ng buhay. Maraming salamat kapatid na Dodgy, ang biyaya, pagpapala, kalakasan ng Panginoon ang laging sumainyo ni Elise at sa inyong buong sambahayan, ang inyong 3 anak. At salamat din sa ating engineer sa control, ang matapat na Ate Desa Magtunaw na laging kasama natin na nagpapaayos at nag-aayos ng ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan at hindi lamang isang salawikain na we can do it, kundi talagang sa tulong ng Panginoon tulad ng Kuya Dodgy. Ano man ang inyong problema sa buhay, ano man ang inyong sitwasyon, dumaan siya sa maraming mga pagsubok. Marami mga pagkakataon na parang imposible, subalit naroon ng Panginoon at laging tumutugon sa lahat ng pangangailangan. Tandaan natin na ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng Kuya Dodgy ay magagawa din ng Panginoon sa inyong buhay. Sapagkat sa tulong ng Panginoon, tulad nga ni Apostol San Pablo, sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sa pagwawakas natin, sabay-sabay tayo Kuya Dodgy at Ate Maru, pagkasama natin ng Panginoon, anumang sitwasyon, anumang problema, kakayanin, magtatagumpay tayo sapagkat sa tulong ng Panginoon, sabay-sabay, we can do it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.